Nako mga kababayan, pumalag na nga po no ang dating AFP chief ng sandatahang lakas na si Hermogenes Esperon mga kababayan, former AFP Chief of Staff, at nagbigay na nga ng payo dito kay AFP General Browner mga kababayan. Matindi itong kanyang pahayag. Nako, sabi niya dito, if there is no conflict of interest between this government and the people, my advice to AFP Chief General Browner Jr. is he should give more weight and listen to the people. Nako mga kababayan, nako General Browner, ayan na po, nanawagan na rin ho sa inyo ang former AFP Chief of Staff. Ayan, Tagalogin natin mga kababayan, sabi niya dito, kung mayroong salungatan o hidwaan sa interes sa pagitan ng gobyerno at ng mamamayan, ang aking payo sa hepe ng AFP na si General Browner ay dapat niyang ibigay ng mas malaking bigat at pakinggan ang boses ng mga tao. Nako mga kababayan, ayan na ho mga kababayan, no? Matindi itong pahayag ni AFP, former AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon. Nako, ano kayang masasabi dito ni Browner mga kababayan? Dahil sa dami na nang nananawagan din, no, ng mga kababayan natin. Kasi yung kababayan natin na mga Pilipino, hindi naman gagalaw yan. Kasi wala namang armas mga kababayan. Pero kung mangunguna sila, no, kung mangunguna, gagalaw na rin ang taong bayan. So, ayan po. Siguro ito yung gustong sabihin ni former AFP Chief. Ano kayong pahayag dito ni AFP Chief Browner, mga kababayan? Marami nagsasabi na ang AFP daw ngayon napakaduwag daw mga kababayan. Parang sinasabihan ng iba, wala daw bayag ang AFP Chief, ang ano ngayon, ang sandatahang lakas. Kasi grabe na ang korupsyon ngayon na nangyayari. Pero parang pikit mata pa rin sila mga kababayan. Parang pinapabayaan na lamang nila ang korupsyon na nangyayari dito sa Pilipinas. Yan po yung sabi ng karamihan, no? Talagang nadidismaya sila sa nangyayari ngayon. Lalo na ngayon na grabe, talamak talaga ang korupsyon ngayon sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Kahit yung ekonomiya natin ay pabagsak ng pabagsak mga kababayan, ang stock market, GDP, mga investor natin ay nag-aalisa na sa Pilipinas dahil sa kawalang tiwala sa gobyerno ni PBBM mga kababayan. Nakakalungkot po dahil ang nagsasakripisyo ay tayo pong lahat na Pilipino. Lalo na yung mga mahihirap, yung iba wala na nga makain, ay maghihirap palalo mga kababayan. Dahil kung hindi yung iba ngayon nararamdaman na yung bigat at mahal ng bilihin sa Pilipinas. Talagang pag pumunta ka sa palengke mga kababayan, yung 1,000 mo parang wala na hong value. Ang bilis dahil sa mahal po ng bilihin ngayon. Grabe. Nakaka-alarma itong nangyayari ngayon sa Pilipinas mga kababayan. So panoorin natin itong pahayag ni pambansang loyalista, dahil ito pinaliwanag niya dito din, no, yung pag-call out ni Esperon kay General Browner. So subscribe niyo po si pambansang loyalista mga kababayan. AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon mga kababayan, dito kay General Browner. Siguro napansin na ni
Hermogenes Esperon, mga kababayan, ang tila pagiging bias nitong si General Browner. Kahit na napakarami na ng ating mga kababayan na nanawagan sa kanya na withdraw of support na po kay Bongbong Marcos, katulad na lamang po nung pinakahuling rally ng UPI sa EDSA People Power Monument. Pagkatapos pong magsalita ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo at kinumpirma na yung kanyang kapatid, kanyang ading, adik, hindi lang yung kanyang ading, asawa, maging mga anak, gumagamit di umano ng droga. Di bagay nagsalita ang dating general na si Romeo Poques at lahat ng mga kasamahan niya roon na, Browner, mag-withdraw ka na ng suporta. Pero nanindigan pa rin po si Browner na mananatili siyang taga-suporta at loyal kay Bongbong Marcos, hindi sa taong bayan. Kahit na ang sinisigaw laban sa kanya, kinukutsa na siya, mag-withdraw ka na ng suporta. Talagang ganoon po kalalim ang relasyon ni Browner at ni Bongbong Marcos. O eto na po ang paalala, mga kababayan, ni former AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon kay Browner. Aba, nakakahiya o ito, mga kababayan. Kung ako si Browner, wala na akong mukhang maihaharap sa mga seniority ko. Bagamat retirado na itong si Hermogenes Esperon, pero nariyan lang yung mga yan nakamasid. At hindi lang si Esperon, napakarami pang mga general na nakamasid ngayon kay Browner na tila natalian niya yata sa liig ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Ano? Nakakahiya ito. Isa kang general na walang young balls kung maituturing, no? Mga kababayan. Oh, ito ang sabi ni Esperon. Nagbigay ng matinding paalala si dating Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon sa kasalukuyang AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., mga kababayan. Ayan na, ito po yung mismong paalala niya. Kung may magiging conflict of interest sa pagitan ng gobyerno at ng mamamayan, makinig ka, Browner, ha, makinig ka. Ang payo ko kay General Browner, mas dapat niyang pakinggan at bigyan ng bigat ng ang tinig ng taong bayan. Tama. Okay? Narinig mo yon, General Browner? Dapat daw mas katigan mo o bigyan mo ng bigat yung tinig ng tao. Kaso, General Browner, sa bagay, hindi ka namin masisisi. No? Kung ano man yung mga dahilan mo, bakit ka ganyan ngayon? Ayan. Ang pagiging loyal at suporta mo kay Bongbong Marcos, hindi namin maintindihan. No? Kahit na merong ilang mga men in uniform, active. No, napabalita yun, mga kababayan, noong nakaraan. Meron di umano mga active na mga men in uniform na hindi na nagugustuhan ang administrasyong Marcos at di umano'y magsasagawa pa nga ng kudeta di umano. Pero ewan ko lang kung gano'ng katotoo yun, pero napabalita yun, mga kababayan. Lumabas po yun sa mga mainstream media. Di ba? Pero pilit po nilang itinatanggi. At yun na nga, meron nga daw kakasuhan Ewan ko, kamusta na yun? Di ba? Kasi ngayon, ang galawan ni Browner, mga kababayan, akala mo yung
nasuhulan ng malaki. Di ba? Parang nabigyan po ng 3 maleta na yung sarili niya na lang yung iniisip niya. Hindi niya na iniisip ang taong bayan na ang sigaw ng karamihan. Browner, ano ba? Oh, ganun ba? Mag-withdraw ka na ng suporta. O, di ba? Karamihan, ganyan ang sinisigaw eh. Pero, bingi-bingihan po si Browner, mga kababayan. Kaya ayan, hindi na po nakatiis si Hermogenes Esperon. Nagbigay na po siya ng paalala kay General Browner. General Browner, kung meron pa po kayong natitirang pagmamahal sa bayan, sana pakinggan nyo po. Etong sinabi ni Hermogenes Esperon, gusto mo ulitin ko po para mas klaro? Itong maikli lang. Oh, kung may magiging conflict of interest sa pagitan ng gobyerno at ng mamamayan, ang payo ko kay General Browner, mas dapat niyang pakinggan at bigyan ng bigat ang tinig ng mamamayan. Ang liwanag ho niyan. Sir, General Browner, napakaliwanag po. Katigan nyo ang tinig ng taong bayan. Eh bakit hindi nyo po ba magawa? Ano pa merong malalim na ugnayan kayo ni President Bongbong Marcos? Nagtatanong lang po ako nililinaw ko. Hindi ako nanghihikayat. At sino ako para manghikayat? Nagbabasa lang ako. Ayan. Ditong paalala ni Esperon kay Browner. Oh, paano yan, Browner? Mamili ka, 2 lang yan. Tao o politiko. Ayan. Tao na nagpapasweldo sa inyong mga men in uniform at maging sa Pangulo ng Pilipinas o Pangulo na walang nagawa sa Pilipinas o ginagawa ka ring aso. Sir, alin po sa dalawa ang pipiliin ninyo? Loyal po ba kayo sa politiko na hindi naman po ninyo pinagsisilbihan yan? Kundi ang taong bayan po ang dapat ninyong pagsilbihan at ang inang bayan. Ang politiko, lilipas po yan, Sir Browner. Lilipas po. Matatapos po ang kanyang termino. O baka nga mapatalsik pa yan eh. Di ba? Bakit? Napaka-loyal po nyo yata kay Bongbong Marcos. Ano po ba meron? Malaking halaga po ba? Joke lang. Ang kapalit? Joke lang. So may ganun eh. Di ba? Nagtatanong na naman tayo, mga kababayan eh. Sa palagay ko po, kung si Esperon ang AFP Chief of Staff ngayon ng bansa, mga kababayan, miyag bolstong mama na ito, may tapang to eh. Kung si Hermogenes Esperon ang kasalukuyang AFP Chief of Staff, malamang sa malamang, noong mga unang rally pang nagdaan, mga kababayan, baka nag-withdraw na po ito ng suporta. Kasi kinakatigan niya ang sigaw ng taong bayan eh. At lalo na ngayon na mismong kapatid na ng presidente ang nagsasabing gumagamit ng droga, yung kapatid niya. Pero si General Browner, tikom pa rin po ang bibig. Katangahan na ho yan, di ba, mga kababayan? Katangahan. Napapaghalata, tuta talaga itong si Browner ni Bongbong Marcos. Isa pangalan pa lang, tanggalin mo yung R. Brownie, asong-aso po ang ang datingan, mga kababayan eh. O kaya hindi po nakatiis na si Esperon. Brownie naman. Aba, pakinggan mo ang taong bayan. Parang ganun siguro ang mga sinabi nitong si
Hermogenes Esperon kay Brownie, mga kababayan. Mali natin baka nag-uusap tong dalawa na to. Kaso hindi nakikinig. Kaya yan, isinipubliko na ni Hermogenes yung kanyang mga sinabi maaari kay Browner. So, ayun mga kababayan. Ano pong masasabi nyo dito, no? Sa pahayag ni Esperon, ni former AFP Esperon. Napakinggan nga po, no? Ang bigat ng tinig ng taong bayan, mga kababayan. So, ano rin masasabi nyo dito sa pahayag ni Pambansang Loyal? So, kaibigan natin to si Pambansang Loyal, mga kababayan, no, na lumalaban din sa corruption na nangyayari dito sa Pilipinas. So, mag-comment kayo, mag-like, mag-subscribe, mga kababayan. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Pa-subscribe din po si Pambansang Loyal, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.